Go. Alright, so magandang gabi sa inyong lahat mga ka-connect. Nandito po tayo. Kasama natin ang ating guest for today. Walang iba kundi si Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, kumusta po kayo? I'm all right, Joe, mga kababayan, we're okay. Despite the fact na we went to Europe and we were right in the middle of the storm. Um, Wala naman kaming infection. As I have said, all the 14 of us dito sa bahay, walang nagkakasakit. And it's already our 25th day mula nang lumapak kami dito sa Manila. We're okay. And I thank God for that. So you mean, Attorney, you are under 14-day quarantine? Oh, actually, nung dumating kami, we have to quarantine ourselves. Ngayon is 25th day na namin mula nang kami ay dumating dito. Well, of course, hindi naman kami pwedeng lumabas dito sa aming village kasi ang rule dito is isang tao lang bawat bahay ang pwedeng lumabas. So, nung pinalabas nila yung rule na yan, we were made to identify kung sino yung tao na pwedeng lumabas for us para sa bahay namin. So, 14 kami. Yung 13, nandito lang sa loob. Yung isa lang na inauthorize ko, siya na ang pwedeng lumabas. So, ako mismo, hindi ko na nakita yung kalsada ng Maynila for 2 weeks. Oo. For 2 weeks. 3 weeks na kasi kami dito, more than 3 weeks na kami. So, yung rule na yun, mga 10 days after kami dumating, lumabas yung rule na yun sa village namin. Hindi na pwedeng lumabas kahit sino, isang tao lang bawat bahay. So nag-identify kami, yung staff ko, si Ronnie, siya lang ang pwedeng lumabas. So siya ang namamalingki, everything, siya lang. Wala na, kaming lahat nandito lang kami sa loob. So we're like virtually prisoners dito. Oo. Nung dumating pa kayo, Attorney, nung dumating ba kayo, naka 14-day quarantine kayo, meron bang naging measure kung paano nila kayo ma-monitor kung lumalabas ba kayo o yun na yung nagkaroon na tayo ng lockdown na, yun na yun? Actually, nung dumating kami, March 13, nagsimula yung lockdown, March 15. Pero nung mga early days, okay pa yun eh, nakakalabas pa kami. Pagdating ko, the next day, pumunta muna ako doon sa burol ng yung nagbabantay sa puntod ni Richard. Siya yung nag-aalaga, siya yung naglalagay ng kandila, naglalagay ng flowers kasi nagpapabili ako ng flowers every Wednesday and Sunday. So siya yung nag-aalaga talaga kay Richard. And then nalaman ko na lang na namatay siya when I was in the United Kingdom sa London. And then pagdating ko, the next day, pinuntahan ko siya, pumunta ko doon sa burol kasi I was touched actually sa kanya kasi ang huling habilin talaga niya, sabi niya ng apo niya, yung apo niyang babae, na yun talagang malapit sa kanya. Sabi niya, kahit naghihingalo na si Lolo, ang bilin niya sa amin is alagaan yung puntod ni Richard. So, na-touch talaga ako doon nung sinabi niyang kahit naghihingalo na si Manong Arthur, ang inalalapan niya yung puntod ni Richard. Kasi doon kami na unang nagkakilala eh. And then, sabi ko sa kanya, kung pwede alagaan mo na lang tapos sasahuran na lang kita. So, okay naman sa kanya. At least nakatulong din yun sa kanyang sakit. And then, nung paalis na ako papuntang Europe, hindi ko na siya nakita dahil nagkasakit na pala. Kasi dumalaw ako kay Richard bago ako pumunta ng airport. Dumaan muna ako doon kay Richard, din pumunta ako ng airport. So, hindi ko siya nakita kasi may sakit na pala si Manong Arthur at that time. So, dinalaw ko the next day, pagdating ko rito, and then sumabay ako, hinatid ko siya sa huling hantungan para alam ko kung nasaan siya. Kasi doon din lang siya nilibing din sa Evergreens. So, pag dumalaw ako kay Richard, dadalawin ko rin si Manong Arthur. So, yun lang ang panahon na lumabas ako. Okay. Tapos, twice lang yun. Saturday and then Tuesday na yung naglibing, 4 yata ang nilibing o 5 na hindi na pinapayagang pumasok sa simbahan. So, yung mga karo, nakalinya lang doon sa labas ng simbahan. Then, yung pare, lumabas na lang at nagbindisyon. Tapos diretso na sa libingan. So that was the only time na lumabas ako. Then may pang-third pa pala. Pangatlo, pumunta ako sa SM hypermarket kung malapit sa amin para may namili kami ng pagkain. Pero pagkatapos noon, nag-impose na ng social distancing.
yung pumapasok sa supermarket, hindi na lahat ang makakapasok agad-agad. Maglilinya na. Yung linya ang haba. Uh, yung, yung si Ronnie naglilinya doon alas 10 ng umaga. Nakakapasok siya sa supermarket alas 2 na, alas 3 na ng hapon. So, hindi na ako pumunta. So, we stayed at home na lang from that time on. So, may mga police doon, attorney, o yung mga guard na lang ang nag-i-impose? Walang ano doon, walang sa supermarket, walang mga pulis doon. Ang nandoon mga gwardiya lang. Gwardiya ng SM. And then dito walang nagmo-monitor sa amin. Wala namang nagmo-monitor kung nasa bahay ka o wala. But kami, we just followed the rules na it's quarantine and we have to follow. Except nga lang yung tatlong time na yun. But that was the start. Pagkatapos nun, hindi na kami lumabas. So ang ginawa ko lang dito is nagpabili ako ng ibang set of utensils para sa akin at kay Michael kasi ang sa akin is hindi namin alam kung may dala kaming coronavirus o wala. Ang 14 kami dito sa bahay. So kawawa naman yung 12. So nagpabili ako ng separate utensils para hindi kami, kasi dati hindi pa kami lumabas pumunta ng Europe. Eh kung anong utensils namin dito, kami lahat gamit namin yun. Hindi naman ako nag-i-special. Pero except lang this time because hindi ako sigurado na hindi ako nahawa because pumunta ako ng Italia, Germany, France, and then United Kingdom. Ito yung nasa sentro talaga ng ng coronavirus. And then, whenever I meet people, pag nakausap ko yung tao, mga kababayan natin, yumayakap ako sa kanila. And then, nakikipag-usap ko na malapitan. So, tapos pumunta kami pa sa mga tourist spots na maraming tao nagsisipnikan. So, malaki talaga yung chance na mahawa kami. But by God's grace naman talaga, wala kaming sakit until now. At nandito na kami. And it's our 25th day. So, sabi nga ng protocol ng DOH, pag wala kang sakit, wala kang symptoms after 14 days, hindi ka na i-test. Kasi ang presumption is wala kang sakit. And we're already on the 25th day na namin ngayon. Hindi naman kami nagkasakit sa awa ng Diyos. So, the presumption is wala kaming dalang coronavirus. Besides, walang nahawa dito sa amin sa 14 na tao dito sa bahay namin. Okay. So nung span of time na nandun po kayo sa Europe, Italy, Germany, France and UK, hindi po ba kayo hindi pa masyadong worse yung cases nung nandun kayo? I think nandun na yun. Latent na yun at that time na nandun kami. Because nakaalis ako ng Italy. Hello? Yeah, okay. Go ahead, attorney. Hello? Okay, attorney. Go ahead. Nakaalis kami ng Italia February 26. Then nagsimulang lumabas yung coronavirus doon sa Italy a week later. So I was already in France. Nasa France na ako nang kumalat na sa Italia. Okay. And then I was in the United Kingdom nang kumalat siya sa Germany, then sa France. Then nakaalis na ako nang kumalat ulit doon sa United Kingdom. Nako, talagang talagang parang nalilihis kayo, attorney, sa mga cases kasi nung nasa Italy kayo, wala pa. Pumunta kayo ng France, nagkaroon sa Italy, wala pa sa France masyado. Oo, totoo yun. Nung nasa Italia kami, wala pa yun. Nung lumabas na kami, 1 week later, nasa France na kami, nagsimula na yung sa Italy. Doon pa sa Lombardy region, sa northern part of Italy. Then pagdating ko sa UK, kumalat na siya sa Germany and sa France. Nagaling din ako ng Germany and France. And then pag alis kami ng UK, ayun na, lumaki na rin yung kaso doon sa United Kingdom. So, parang well, we just got out in the neck of time. But I don't know. Baka ako, personal ko hindi ko naman pwedeng sabihin na it's just a mere coincidence. But I always believe na iyon yung nakatadhana sa'yo, na you're able to get out in time because there's a higher power na hindi ikaw, but a higher power that's guiding you. Yun ang paniniwala ko. At saka hindi kayo naabutan ng lockdown kung sakali man, Hindi, nakapasok na kami ng Pilipinas bago mag-lockdown. What I mean is,
Halimbawa, for example, doon sa Italy, kung halimbawa nagkaroon ng case nung nandun kayo, ay baka hindi kayo makalabas ng Italy niyan kung sakali man lang. So, ibig sabihin you guys just got out of Oh, actually, brother, ang return flight namin back to Manila is via Switzerland and Italy. mm, So, hindi na kami pumunta ng Switzerland, hindi na rin kami bumalik ng Italia. So, doon na lang kami sa UK. Naghanap na lang ako ng panibagong ticket pabalik ng Manila. okay, good, good, good. Attorney, kumusta naman ang ating mga kababayan doon sa Italy, sa France, sa Germany at saka sa UK? Actually, so far naman sa mga organizers natin doon, si si Ate Dangsky at ang grupo niya doon sa Italia, si Mm. JR, si Ate Weng naman dito sa Germany, Mm. and then si JR doon sa France, and then si Ate Janet at sila Kuya Ogie, Ate Bessie doon sa si um, sila doon wala namang nagkasakit. Good, 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 good. Wala naman sa kanilang seryoso na gasit or sabihin natin nagka-COVID, wala naman. Okay. Si Tita Gloria din sa UK, wala rin. Nakausap kami ni Tita Gloria, wala rin. That's good. That's good to hear, Attorney. Madako naman tayo sa Pilipinas, dahil alam naman natin na medyo tumataas na talagang bilang ng cases sa Pilipinas. Ngayon, ano po yung masasabi nyo sa ating mga politiko when it comes dito sa ating pandemic na ito? Unang-una, alam mo, kahit ngayon, marami pa ring bangayan sa politika rito sa Pilipinas. Nag-aaway ang mga politiko. This is not the time na mag-away-away tayo. Apa. We have to learn to set aside our personal differences or political differences at magtulong-tulungan tayo because no person has the solution to this problem. Walang isang tao ang may solusyon dito. Lahat tayo ay dapat magkapit-bisig, magbayanihan, at huwag na po muna tayong magbangayan. So kung may mga personal man tayong hidwaan, personal o political, let's set it aside for the sake of our country, our people. Especially ngayon yung mga kababayan natin, nahihirapan talaga sila kasi alam mo man yung mga wage earners natin, no work, no pay. And then kahit no work, no pay, but you need to eat. Kailangan mong kumain. So mahihirapan talaga sila. So in my own way, tumutulong din naman ako sa ating mga kababayan. Pero you have to understand na wala akong government resources at my disposal. Yes. Ang mga politiko natin, sila ang may government resources at their disposal. Dapat gamitin nila yon para sa ating mga kababayan. Unang-una, yun ang sinabi ko kanina, hindi ito ang panahon na magbangayan tayo, mag-awayan tayo, dapat magtulungan tayong lahat. Kung ano man ang kulay mo, politically, pula, blue, yellow, or itim, whatever that is, we have to learn to set it aside para sa ating mga kababayan. Pangalawa, yung mga politiko, especially yung mga kurakot, sinabi ko na to kanina sa FB live ko. Yes, Huwag na muna kayong mangurakot ngayong panahon ko. Huwag mo muna ninyong bulsahin yung pera ng gobyerno. Ibigay nyo doon sa pinaka-vulnerable nating mga kababayan. Yung mga kababayan nating kailangan pabigyan ng pera para makapagbili ng pagkain. Huwag muna kayong magnakaw. Bumalik na lang kayo sa pagnanakaw ninyo pag natapos na yung COVID. Kung hindi nyo talaga mapigilan na totally. Diba? Yes, Kasi yung pagnanakaw na yun, sakit yan eh. Yes. Sakit yan. Kung maaari lang, do something good in your lifetime today. Yun ang mensahe ko sa kanila. Do something good in your lifetime today. Kung anumang pera meron available ang gobyerno, ibigay nyo yan sa mga taong nangangailangan. Kasi meron din silang, ano bang tawag nito? Hindi lang kayo ang may ano ba yung kaldero? Kaldero Yes. yan sa Bisaya. Yes. Oo. Yung mga tao, meron din. Kailangan din nilang kumain. Pero wala silang kita dahil walang trabaho. Naka-lockdown tayong lahat. So kung ano man ang resources available ng gobyerno, ibigay nyo yan sa kanila. Huwag nyo munang nakawin. O kung mas mabuti pa, kung may nanakaw na kayong marami, ibigay nyo muna yung kalahati. Bumawi na lang kayo pagkatapos. Yes, yes. O, diba? Tama. Siguro sa dinami-dami ng ninakaw ng mga politiko, kahit kalahati lang, ibigay nyo muna sa taong bayan, it will pull us through.
Tapos Opo. bumalik na lang ulit kayo, bawiin nyo na lang ulit. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo huhulihin. Opo, tama po yan. Okay, maraming salamat po sa mensahe niyo, Attorney. Madako naman tayo sa sa measure ng ating pangulo. Ano yung masasabi niyo dito sa enhanced community quarantine and then yung extension niya, payag po ba kayo doon? Okay po ba kayo doon at bakit po? Oh, actually, there's no other way naman talaga. Ha? You take a look at, ito ang example nito, brother. Ha? Take a look at the United States. Yung US, matagal sila bago nag-react dito sa problema ng Yes. COVID-19. Matagal sila bago nag-react. Kasi nga, si Donald Trump, just like me, yung initial na view ko about this, is, hindi, Relax. flu lang yun. Oo, relax na. Flu lang yan eh. Malalagpasan natin yan. Parang flu lang yan. Bukas wala na yan. Wala sipon, ubo, lagnat. Katapos wala na. It's wrong. And tingnan mo, gaano karami sa mga Amerikano ang apektado. More than 300,000 na sa kanila. Kasi nakagain ng foothold yung virus doon sa kanila because hindi nila sinara they did not impose a lockdown. Even ngayon, hindi naman actually totally lockdown ng US. First state yun. And then social distancing lang ang pinapractice nila except in the case of New York and some other states. But by and large, other states, okay pa rin naman, nakakagalaw pa rin naman sila. But in our case, sa tingin ko, we really have to lock down, at least dito, Metro Manila, Luzon. Kasi wala pa namang masyadong kaso ng COVID doon sa Visayas and Mindanao in the provinces. Yes. Ang maraming, and then besides maraming tao dito sa Luzon, 57 million, more than one half of all Filipinos dito nakatira. And then yung population density. Yung population density, yung kung gaano karaming tao nasa isang kilometro kwadrado. That's how they compute it eh. For every 1 square kilometer, isang kilometro kwadrado, ilang tao nandyan. Like for example, dyan sa Hong Kong, ang density dyan napakataas. Maraming tao sa bawat isang kilometrong kwadrado. Dito din sa Metro Manila, ganun din. So mas malakas mas mabilis kumalat ang mga sakit sa mga ganyan kasi masiksikan ang tao. Now, if we impose social distancing and quarantine like what is happening now, sa tingin ko mababa yung rate of infection natin because nag-lockdown tayo, nag-quarantine tayo. Kung hindi ito ni-lockdown ng presidente, kung hindi tayo nag-quarantine, malamang mas mataas pa dyan yung actual infection rate natin. Now, bakit kailangan natin na ito, yung lockdown, saka yung extension? It's because, sinabi ko na to kanina sa FB Live ko na tiningnan ko yung statistics. Nung dumating pa lang ako dito sa Manila, 3 weeks ago, yung mortality rate of cases with outcomes, yung kaso na may resulta. So, ang infected kasi ngayon is 1.3 million. Pero yung cases with outcomes is about 200 plus to around 300,000. So, 900,000 plus lang ang currently infected. So, linawin natin yan ha. Yeah. 1.3 million ang total ng na-infected. Pero, 900,000 plus lang ang currently, ang kasalukuyang infected. Kasi yung 300,000, gumaling na. Yung 75,000, namatay na. So, ito yung cases with outcomes, yung namatay at yung gumaling. So, pagdating ko rito, yung mortality rate based on that ratio is 9%. Ngayon, it's at 21%. So, ibig sabihin, mas maraming namamatay, mas tumaas yung rate ng namamatay kaysa 3 weeks ago. Ngayon is 21%. 3 weeks ago, it's 9%. So, tiningnan ko rin yung 5 major economies sa ASEAN. Singapore, Thailand, Malaysia, Philippines, and Indonesia. Kung ano yung mortality rate nila. So, ang pinakamababang mortality rate is yung Singapore. Less than 1/2 of 1%. Wala pang 1% ang namamatay sa kanila. They have more than 1,000 cases, 6 lang ang namatay. The next one is Thailand. Thailand
Ang mortality 1.2%. Si Malaysia 1.6%. Mataas tayo. Ang Taas, ating taas. mortality rate 4.5%. 4.5% tayo, pero mas mataas pa si Indonesia at 8.5%, 8.6%. So, tinignan ko saan ba posible, ano bang posibleng rason kung bakit mataas yung mortality rate? Ang nakikita ko dalawa. Either first is yung strain, kasi dalawa yung strain ng coronavirus. Yung S strain at yung L strain. Yung S strain, ito yung pinakatatay. Si L strain, yun yung pinakaanak. The S strain, 30% lang ng infected ang S strain. Sa lahat ng na-infected, 30% S strain. Yung L strain, 70% ang kanyang infected. Mas 70%. mataas. Mas mataas si L strain. So, hindi ko lang alam kung alin dito sa dalawang strain nito ang mas potent, ang mas delikado. So, baka marami yung strain sa atin na mataas. Yung strain sa atin ay yung mas mataas yung mortality. But the other possibility is yung healthcare system natin. Alam naman natin maganda ang healthcare system sa Singapore. Kaya nga mababa yung mortality rate. So, tinitingnan ko kung baka hindi kakayanin ng ating healthcare system pag dumami yung kaso ng COVID. Kasi kahit ang Amerika hindi nga kinaya. Tingnan mo yung New York. New York is a typical example. They have 50,000 plus beds ng hospital, pero hindi yun kinaya. Yes. Tayo, ewan ko kung ilang beds ng hospital meron tayo. Wala akong data noon. But I know na hindi kakayanin ng ating healthcare system kung dadami at dulobo yung kaso ng COVID-19. So, the only way to avert it, the only way to stop it is to avert it, flatten the curve is we continue social distancing and quarantine. Para hindi lumawak ng husto. Kasi pag nakakapit yan, nakagain ng foothold, especially in the informal settlers area, sa ating mga mahihirap na mga kababayan, mas malaki ang pinsala niyan sa ating ekonomiya, sa ating healthcare system. Okay. So yun yung rason kung bakit kailangan nating suportahan ang Pangulong Duterte at bakit kailangan nating sumunod. Kasi kung hindi, at hindi kakayanan ng ating healthcare system, mas marami sa atin ang mamamatay. At mas malaking pinsala yan sa ating ekonomiya in the long run. Pero may mga umalma, attorney, ano? Paano naman yung pagkain namin? Paano yung trabaho namin? Yun na nga. Yun na nga. That's where the government must come. Kaya nga, sinabi ko, unang-una, hindi naman kaya ng gobyerno lahat na sagutin yun. Pero at least may tulong ang gobyerno na dumating sa kanila. So ganito yan. Tutulong ang gobyerno pero hindi kaya. Kaya tayo, sa mga may kaya sa atin, tumulong tayo. So in your own way, in my own way, tumutulong tayo sa ating mga kababayan. But also, hindi naman ibig sabihin na umasa na lang tayo sa tulong ng gobyerno, sa tulong ng ating mga kababayan. We have to also do our own share. Kung hindi natin kaya kasi wala tayong maraming pera, di kumain tayo ng mas maliit, eat less, di ba? Magsakripisyo naman tayong lahat. Hindi naman pwedeng sasabihin mo, wala na kaming makain. Ayan, may tulong ang gobyerno. Huwag mong sabihin na yung tulong ng gobyerno isang araw lang uubusin mo. Budgetin mo rin yun. Kumain tayo ng mas konti. Yes. Di ba? I mean, hindi ibig sabihin na hindi ka rin magsakripisyo because everybody has to sacrifice. Lahat tayo magsakripisyo tayo kung gusto natin mabuhay. Lahat tayo magsakripisyo kung gusto nating malampasan natin ito. Di ba? Yes. The reason why, ito pa, there's another thing, itong lockdown na to, I think, while science is doing its best, yung mga scientifico natin, they're trying to find a vaccine, they're trying to find a cure. But it takes time. It takes time. So itong lockdown, itong quarantine, they try to, ito yung mga stopgap measures na, kasi ang long-term solution talaga dyan, vaccine, cure, medisina. But hindi pa tayo dumating dun sa punto na yun. What we're going to do is, ilimit natin yung spread ng virus. Kaya mag-impose tayo ng quarantine. Mag-impose tayo ng social distancing. Intindihin natin yun at lahat tayo magsakripisyo.
we wait until makagawa yung scientifico natin ng vaccine, ng ng medisina. And then from that time, balik na ulit tayo sa normal, di ba? Yes, yes. Kasi kung hindi mo igagawin yung lockdown, kung hindi mo gagawin yung quarantine, kung hindi mo gagawin yung social distancing, lalawak yung pinsala ng COVID-19. Mas maraming may infected, mas maraming mamamatay. Kaya nga kanina in-explain ko yun. Hindi ko naintindihan actually kung bakit namamatay yung tao. But now I understand. Actually, nag-research muna ako bago ako nag-live kanina. It's actually, parang ang ibig sabihin doon is that it's actually our immune system that kills us, hindi yung COVID-19. Kasi, pag na-infected tayo ng coronavirus, ang immune system natin will naturally produce, magpuproduce ng chemicals to fight the infection. Magpuproduce siya ng chemicals para, yung immune system natin, yung natin, nagpuproduce siya ng chemicals, maraming chemicals na ini-inject niya dun sa bloodstream natin, sa dugo natin, para makapag-fight off sa bacteria or sa virus. But ang problem, may side effect siya. Kasi dahil nandun yun sa bloodstream mo, it nagti-trigger siya ng widespread inflammation o malawakang pamamaga ng ating internal organs. So, isa dyan sa matatamaan is yung heart natin. Inflammation of the heart muscles. Ito yung acute myocarditis, which results to cardiac arrest. Kaya yung pasyente namamatay because of cardiac arrest. Kasi hindi nakayanan ng kanyang organs, ng heart, yung chemicals na ini-inject sa ating blood ng ating sariling immune system in order to fight the virus. Apa. No, so siguro yung iba, yung hindi namamatay, siyempre hindi siguro ganun, hindi naman pare-pareho yung reaction ng immune system natin. Yeah. Yung iba nag-overtime yung immune system, kaya ang resulta cardiac arrest. Yung iba naman siguro relaxed lang yung immune system nila, nagkakasakit pero hindi naman sila umabot dun sa punto na magka-cardiac arrest. Nalalabanan po, in short. Nalalabanan niya. Pero yung overactive siguro na immune system, na nag-overtime, ang resulta is inflammation of the heart, ang resulta is cardiac arrest. Yeah. Okay, meron yung attorney, yung bago na sa batas yung Bayanihan to Heal as One Act, ay nagkaroon ng nag-declare ang ating Pangulo ng state of emergency. So ang ating knowledge diyan ay kapag meron ng state of emergency, pwede nang mag-release or pwede nang gamitin ng LGUs yung calamity fund po. Ngayon ang nagiging problema po kasi yung iba nating mga LGU ay hindi mukhang naapektuhan ng ating mga kababayan dahil meron yung iba hindi napapaabot. Kaya siguro ito naipasatupad itong Bayanihan to Heal as One Act. Ngayon parang hanggang ngayon meron pa rin problemang ganun, attorney, kasi hanggang ngayon maraming pa rin nagrereklamo na hindi pa rin nakakarating ang ayuda sa kanila. Ano po yung masasabi niyo doon, attorney? Actually, pag may state of emergency, ang pagkakaalam ko, yung calamity funds ay pwedeng gamitin. So, I don't know, sa amin sa Biliran, hindi sila namimigay dahil wala naman daw COVID. Yung naku-COVID lang ang binibigyan nila. Paano yung mga tao na walang trabaho dahil naka-lockdown kayo? Yes. Di ba? That's the problem Ito, umabot lang to sa akin na mamimigay lang sila pag na-COVID. At least doon sa amin sa Biliran, yung sabi ng mami ko. Na hindi naman daw sila bibigyan kasi yung mga tao dahil wala naman daw silang COVID. Pag na-COVID sila, that's the only time bibigyan sila. Paano yung hanap buhay nila? Wala silang hanap buhay kasi naka-lockdown yung mga negosyo, naka-lockdown yung mga everything. So, ito ang isipin dapat ng mga LGUs. May COVID man dyan o wala. Kung naka-lockdown kayo, kung naka-lockdown yung lugar ninyo, you have to be ready to assist the people kasi wala silang mapagkakakitaan. Pero ang sikmura nila ay kailangan makakain, kailangan may laman. So, mayroon naman kayong calamity fund, ibigay nyo yan sa tao, ipaabot nyo yan sa kanila para
may makain sila. Tao din sila tulad ninyo, mga opisyal. Yun na nga sinabi ko, yung mga kurakot, huwag muna kayo mangurakot ngayon. Ibigay nyo muna sa tao yan. Kung mas maganda pa, yung at least kahit kalahati man lang ng kinurakot ninyo, ibigay nyo muna sa tao. Bumawi na lang kayo later, pero huhulihin din kayo. O, di ba? Apo. So, attorney, nung naging congressman kayo sa Biliran, kapag there were times na nagkaroon ng calamity tapos nag-declare ang Pangulo ng State of Calamity Funds, ibig bang sabihin, mag-check pa rin ba ang government sa inyo kung na-release nyo yung calamity fund ninyo o hindi? Brother, ang congressman walang calamity fund. Ang may calamity fund lang ay yung mga executive. Ang congressman kasi is legislative. Ang may calamity fund ay yung executive. Ito yung mayor, governors. Mayors and governors, sila ang may calamity fund. So, ang mga congressman, wala pong calamity fund yan. Pero sa amin, noon, pag may mga sakuna, or kami kasi, ang most typical talaga sa amin na sakuna is bagyo. Palagi talaga kaming nababagyo, mga 22 times. 20 times a year yata. Siguro mga kalahati dyan, amin. Palaging doon sa amin yun. Ang ginagawa ko, pagkatapos ng bagyo, iikot ako doon sa lugar ko. Sa lugar ko, iikot ako doon. And then tinatawagan ko yung DPWH kasi yun yung executive yun yung sa congressman yun yung ginagamit ng congressman para mapatupad yung mga proyekto. So, umiikot ako at tinatawagan ko yung district engineer ko, itong lugar na to may problema, itong lugar na to may problema. Pero wala akong pera na ibibigay kasi wala naman akong calamity fund. So, ang ginagawa ko rin, aside from yung district engineer ko, like for example, itong kalsada nito may tubig ito, kunin mo yung tubig dahil nasisira yung kalsada, o dito may landslide, o doon may mga bato sa kalsada, pupuntahin mo yung grader, tanggalin mo yung mga bato na yan dahil yung mga nakamotor, malaking chance na madisgrasya yon. So yun ang ginagawa ko. Pagkatapos talaga ng bagyo, iikot talaga ako sa lugar namin. Plus, kinakausap ko yung mga mayors ko kasi may mayor akong 3 So yung mga 3 mayors, yun ang kinakausap ko na itong mga lugar na ito, kailangan to nabigyan ng calamity fund or mabigyan ng tulong. So sila ang nag-i-implement. So I remember one time, natandaan ko talaga to, may bagyo sa amin, tapos may 7 barko, fishing boats na malalaki. Pito yun na barko na malalaki na fishing boats. Tapos 100 pamilya yung 7 na yun 100 pamilya yun sila Okay. Lahat ng 7 na yun nasira. Yung 7 barko na yun nasira. So, pagpunta ko doon, kinausap ako ng mga tao. Sabi nga, Congressman, ano pong magagawa natin dito? Sabi ko, ano ba yung barko ninyo? Ano pa ba yan? Yung fishing boat ninyo, ma-repair pa ba yan? So sabi niya, pwede naman ma-repair pa. So, kinausap ko yung kina-estimate ko magkano. So, lumabas 100,000 ang kailangan bawat isa. So, kinausap ko yung mayor ko, sabi ko, hindi kasi pwedeng mag-release yun ng calamity fund kasi wala namang bagyo lang yun Bagyo lang yun. Hindi yun actually calamity talaga. Bagyo lang at nagkataon lang na nasira yung 7 na fishing boat. Okay. So, sabi ko sa mayor ko, ganito, wala akong pundo ngayon, pero uutang ako sa munisipyo mo. Mag-release ka muna ng 100,000 bawat isa dyan. Tapos pagdating ng pundo ko, i-refund kita, babayaran kita. So, umukay naman siya. Sabi niya, sige. So, pinabigyan ko siya ng tag 100,000 bawat isa, yung bawat fishing boat. Tapos pagdating ng pundo ko, kasi yung congressman, magkakapundo lang yan ng January at June. Twice a year lang yan nire-release ano po yung tawag doon, attorney? Ano po yung tawag sa Congressman Fund? Yung Priority Development Assistance Fund. Okay. So, ang ginawa ko, kasi may utang akong 700,000 sa munisipyo na yun, hindi naman dumadaan sa amin ang pera actually. Ang nangyayari, magre-request kami sa DBM kung saan namin ilalagay ang pera. So, nag-request ako sa DBM na itong pera na to,
ilagay 700,000, actually 1 million yung nilagay ko doon, i-release mo yan doon sa Municipality of Kaibiran, Iliran. So, ang DBM na ang magbibigay sa kanila ng pondo. So, yun, binayaran ko siya. So, yun ang ginawa ko in those times. So, actually, marami namang paraan kung paano ko, ito, sinabi ko lang as an example. As an example, wala nga akong pondo. Congressman ako, pero wala akong pondo. Ang pondo namin, January at June lang. Pero kinausap ko yung mayor ko na bigyan mo na lang yan para mapaayos agad nila yung fishing boat nila at makapagtrabaho uli sila. O yun. Meron po bang monitoring dito, attorney, sa release ng funds? Like for example, yun yung problema ngayon, attorney. Brother, hindi ko na alam kung anong mechanism ang meron ang gobyerno para i-monitor kung natanggap nila o hindi. Kasi wala naman ako sa gobyerno at this time. Wala naman ako sa gobyerno, hindi ko malalaman yun. And besides, hindi nga ako makakalabas-labas dito sa aming village eh. So, I mean, yung monitoring nung yung releasing ba? Like for example, kung calamity fund sa mga mayor, meron bang monitoring or meron bang reporting, nire-report mo na ito, na-release ko tang fund na ito? Meron yan. Meron yan kasi pag di-release mo yung pera from calamity fund, i-account mo yan sa Commission on Audit kasi yung Commission on Audit mag-audit yan eh. So for example, nag-release ka ng 5 million. Yung Commission on Audit, mag-verify yan. Sometimes sini-check nila, hindi naman nila ma-verify ang lahat. Pero there's a way to do it scientifically, mag-sampling. Mag-sampling ka. Kung natanggap ba dito si ganito, magkano natanggap mo, ito ba talaga ni-report dito sa amin. Ganun. So, kasi all funds are subject to audit. Lahat naman ng pondo, subject talaga to audit. So, kung ako yung auditor, ang gagawin ko ay mag-sampling ako. Pag binigyan ako ng listahan, ito yung binigyan namin, ito yung amount na binigay namin, mag-sampling ako, random sampling. Kasi yun ang statistically, ito yung scientifically acceptable eh, random sampling. Random sampling ka. Kasi kung ang binigyan mo ay 2,000, hindi mo naman ma-check yun, lahat ng 2,000. So magpili ka ng sampling doon para ma-check mo kung totoong natanggap nila. Kasi pag may nakita kang hindi totoo, then that's the only time na i-check mo ang lahat. But there's a way to do it. And ang Commission on Audit ang dapat gumawa niya. Okay, attorney, from the perspective of yung politics, kasi naging politiko naman kayo before, pwede mo bang i-expose paano nila nalulusutan ng Commission on Audit? Yung mga corrupt. Yung mga kurakot, ang Commission on Audit. And normally kasi, kakonsabo din nila yung mga auditors eh. Maraming beses yan. Sa amin, it's my experience na yung auditor, binabayaran din yun. Hindi ko sinabing lahat Yes, Hindi ko sinabing of course. Sinabi ang lahat. Pero may mga auditors talaga na nababayaran. And that's from my own experience. Okay. Nababayaran. Minsan, natandaan ko, hindi ko man ito binayaran, pero sometimes ang Commission on Audit nagagamit din sa politika. Minsan, congressman pa ako, natandaan ko rin yun eh. Pumunta sa akin 3 auditors. Sinabi nila, Congressman, yung sahod mo doon sa bus driver ng school bus mo. Kasi di ba may school bus system ako. Yes, attorney. Yung sahod ko raw sa driver ko, saka sahod ko raw sa attendant. Kasi meron yung attendant saka driver. Ang driver, isang attendant. And then there were 14 buses, 28 sila lahat. Hindi pwede yung sahod na binibigay mo. Kasi ang pinabibigay ko na sahod is 450 pesos per day in 2007. Wow. Mantakin mo kapatid brother, mantakin mo. Ang daily minimum wage sa Manila ngayon in 2020 is around 500, di ba? Yes. 500 plus. Pero kami sa biliran, sumasahod na yung mga driver ko ng 450 pesos 13 years ago. So makita mo, dati kasi doon sa amin, ang
daily minimum wage was 220 pesos in 2007. 2007 yun. 220 pesos ang minimum wage. Aha. Nang pinatakbo ko yung school bus system ko, sabi ko, dudublihin ko yung sahodin nyo araw-araw to 450. 220 ang minimum, 450 ang isasahod ko sa inyo. That was 13 years ago, ha? 2007 Wow. pa yan. Yes, yes. So, ito na pumunta na sa akin. Kasi ang tingin ko kasi, ang model ko talaga in public service is yung Singapore. Pay your public servants well. Bayaran mo ng sapat ang mga serbisyo publiko para hindi magnanakaw, para mas maganda ang serbisyong ipapaabot sa publiko. So, ginawa ko yun, dinoble ko yung sahod nila. Eto na, pumunta na sa akin yung tatlong auditor. Sabi nila, hindi pwede yung 450 pesos a day, congressman, dahil ang minimum wage natin ay 220 lang. Eh bakit yung sa iyo 450 per day yung sahod? Alam mo, ang sagot ko sa kanila, ito talaga, totoo talaga to, sinagot ko sila. Anong gusto nyong gawin ko? Nakawin ko yung pera? Yun ang sinabi ko, anong gusto nyong gawin ko? Nanakawin ko yung pera? Tapos sinabi ko sa kanila, ako ang congressman dito, ako ang masusunod. Kaya kayong tatlo, maghanap kayo ng paraan kung paano i-justify ang 450. So, bumalik sila sa akin, tapos sabi nila, congressman, ganito na lang. 300 ang minimum wage, 300 ang basic wage, 50 ang food allowance, 50 ang incentives, 50 ang communication allowance. O ayun, justify ang 450 pesos. Kasi ang ibig kong sabihin, actually, if there's a will, there is a way. Tama pa. Oh, there's a will, there's a way. Ako sinabi ko to because alam ko yung mga auditor na yun, ginamit yun ng kalaban ko para hindi ko maipatupad yung 450 pesos a day kasi mataas nga masyado. So, ito pa yung medical mission ko. Nagme-medical mission ako, di ba? Araw-araw. Yes. I have 32 doctors, dentists, nurses. Sa amin kasi, in 2005, sa amin, yung per dime na binibigay ng kalaban ko is 500 pesos per day. Per dime yun, 500 pesos per day sa mga nurses and doctors. Pero, ano lang yun? 3 oras lang yun na trabaho. Oo. 3 oras lang yan. So, 500 pesos ang per dime nila. Nung ako, nagpatakbo ako ng medical mission ko, dinoble ko rin yun. Ang bayad ko, 1,000 pesos per day. O, mantakin mo, 1,000 pesos per day ang tinatanggap nila sa medical missions ko. Pero ang trabaho ay 3 oras lang. Kasi 3 oras lang yun kasi 32 sila eh. Ang dami nila. Dami kong doktor, nurses, dentist. E di, madaling matapos yung medical mission ko sa isang barangay. Tapos nakakater pa yung pagkain nila. O, pinakita ko yung pagkain nila. Kasi, sabi ko sa kanila, basta alagaan nyo lang yung tao, wala akong problema dyan. Eh, hindi ko naman pera yun, di ba? Hindi ko naman pera yun ng gobyerno, yung pera na yung tao, di ibigay ko sa inyo. So, that's what I'm trying to tell itong mga politiko. Hindi naman ako yumaman dyan. Pero, it gives you a different kind of joy kapag nasilbihan ninyo ang tao ng totoo. Tama pa. Grabe pala kayong mamahiya, attorney, sa mga dati. Ano? Grabe pala kayong mamahiya sa mga dating politiko na pinalitan nyo. Hindi, ginawa ko lang talaga ang what I think is best. Kasi gusto ko talaga umasenso yung mga tao namin sa piliran. Well, of course, dumating si Smartmatic, inayari ako doon sa Smartmatic na yan. But we're still fighting. Kaya nga, brother sabi ko nga, baka may mission talaga ang Diyos sa buhay ko. Kaya hindi ako binigyan ng coronavirus. Brother? Naririnig ba ako? Go ahead, attorney. Go ahead. Okay na. Okay na, tapos na ako. Any other question? Okay, ito segue na lang tayo. Dahil merong matunog na pangalan ngayon, ano po yung masasabi nyo doon sa humanitarian act ni Francis Leo Marcos? Ang sagot ko dyan, balik ako doon sa sinabi ko kanina. This is not the time na magkaroon tayo ng hidwaan. This is not the time that we criticize. Di ba?
Ang sabi ko, hindi kaya ng gobyerno na magbigay ng tulong sa taong bayan kasi sobrang dami natin at hindi naman unlimited yung pera ng gobyerno. Kasi Apo. hindi naman pwede mag-imprinta ng pera ang gobyerno na walang kaukulang reserba. So, kailangan din ng gobyerno ng tulong ng pribadong sektor, di ba? So, kanya-kanya na lang tayong diskarte, di ba? Apo. Kanya-kanya tayong diskarte. Si Francis, meron siyang sariling diskarte. Ako, meron akong sariling diskarte. Pero hindi ko pinapaalam yun sa taong bayan. So sa kanya, meron siyang sariling diskarte, pinapaalam niya sa taong bayan. That's for him. Yun sa kanya. Ang akin naman, meron akong sarili, pero hindi ko yun ibubulgar. Akin lang yun. That's between me and my God. Mas alam ng Diyos naman, tumulong ako. Yun lang yun. Now, ang kanina when I made a Facebook Live, minention ko si Francis because that was an example, that's an example na kanya-kanya tayong diskarte dito. Kasi matunog siya ngayon eh. Kanya-kanya tayong diskarte dito kung paano natin matulungan yung taong bayan. I think marami sa ating mga kababayan ang umanga sa kanya nung hinamon niya yung mga mayayaman dyan sa Green Meadows. And I think the people there in Green Meadows are also helping. Tumulong din naman yun sila siguro. And it also gives yun ang nakikita ko na he set an example for others na, ito, gawin ninyo ito. Ginagawa ko to. Magtulungan. So ako, in my own way, I know you are also doing your like tumutulong ka rin in your own way. Alam ko dyan, may mga kababayan tayo dyan na nagpapadala ng pera dito, pinapaabot yung tulong doon sa ating mga kababayan. So, kanya-kanya tayo ng diskarte. But, wag tayo mag-away-away. Magsuportahan na lang tayo sa bawat galaw natin. Huwag tayo mag-away-away because this is not the time. Kung mag-away-away tayo, then si COVID ang mananalo. Tama. Si COVID ang mananalo, tayo ang talo. At kailangan natin malagpasan ito. Not only for ourselves, but for our family. Kasi di ba, pag ang tao ay namatay, wala na. Hindi na natin makikita. It will only, ang tao ay a distant memory na lang. Di ba? Yes. That we do not want to happen. Kung magbangayan tayo, mag-awayan tayo, hindi tayo magkaisa, di si COVID ang mananalo. Tama po. Okay, huling mensahe na lang, Attorney, sa ating mga kababayan at saka siguro sa ating mga frontliners. Unang-una, brother, ako ay nagdarasal talaga sa ating mga frontliners, ating mga doktor, ating mga nurses, and all other health workers. Maraming salamat sa inyong pagsakripisyo para sa bayan. Alam ko marami na sa ating mga doktor ang namatay. But rest assured, our gratitude will always remain in our heart. Ako, ang may tutulong ko sa inyo ay ang pagdarasal. Kasi I am also very concerned kasi yung kapatid ko is also a doctor in the States. I'm very concerned for him kasi nasa harap talaga sila ng problemang ito. And I don't want to lose my brother. As much as I don't want to lose any one of our health workers, of our frontliners, I keep praying for you. And for all of us, sa tayong lahat. Under the circumstances, ang sabi ni Presidente, magdasal tayo. Di ba? Sabi yan ni Presidente, magdasal tayo. Because science has not yet kept up with the disease. Hindi pa naka-catch up ang ating science diyan sa sakit na yan. Who else do we turn to? Kanino pa tayo tutulog kundi sa Diyos? Tama. Palagi kong sinasabi ito, 3 o'clock is the great hour of mercy. Humingi tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan kasi lahat na tayo makasalanan. Kasi ang tingin ko, akin lang itong personal na view, na kapag humingi tayo ng patawad sa Diyos at pinatawad tayo, mas pakikinggan tayo sa ating mga hiling sa Kanya. Di po ba? Yes po. Yes po. Kasi mahirap naman, hihiling tayo sa Diyos, hindi natin i-acknowledge na may mga kasalanan tayo, di ba? Kung hingi lang tayo ng hingi sa Diyos at hindi naman tayo magsisisi doon sa mga kasalanan natin, lahat tayo makasalanan, I repeat that, di walang saysay. Pero kung magsisi tayo at humingi tayo sa Diyos ng kung anong bagay ang gusto natin, I think God will listen to us faster, di ba? Kasi nakikita din niya yung anong nasa puso natin, di ba? That's why I always say, 3 o'clock, I drop everything. Basta pagdating ng alas 3 ng hapon, I drop everything. Nagdarasal ako. At kahit tanungin mo si Ma'am Harlika, ang tagal kong magdasal. kasi
Natandaan ko the other day, nag-message siya sa akin. Sabi ko, ma'am, si Ma'am Harlika to ha. Sabi ko, ma'am, mamaya na lang ha, pagkatapos ng pagdasal ko kasi magti 3 o'clock na. So, okay na. Tapos tumawag ako, mag-aalas 4 na. So sabi ko, pasensya na ha, ang haba talaga ng dasal ko. So, I'm telling this because we need to storm the heavens. I don't know if you will believe me. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin, but under the circumstances, saan nga tayo dudulog? Kahit si Presidente sinabi na magdasal tayong lahat. Yes. At of course, kasama sa ating pagdarasal, ang pag-iingat po natin. Hindi naman pwedeng magdasal tayo ng magdasal, tas hindi tayo mag-iingat. Pupunta ka doon sa may mga COVID. So, mag-ingat tayo. We have to boost our immune system, rest well, at maglinis. Yeah. So, wash the hands frequently, be careful, mag-mask, ganun. We have to also to do that kasi hindi naman pwedeng iasa natin lahat sa Diyos na itong mga bagay na to are things that we can do, di ba? Sa lahat ng bagay na pwede natin gawin, gawin natin yun. Sa lahat ng bagay na hindi na natin kaya, ibigay na natin sa Diyos. Tama po. Kasama na ng ating buong pananampalataya sa Kanya. Yun. So, I wish you, brother, I wish you all safe. Be safe always, be careful. Lahat ng ating mga kababayan, especially there in Hong Kong, hindi naman masyadong marami yung kaso dyan, di ba? Yes. Hindi masyadong marami. Kasi unang-una kayo nag-lockdown, di ba? Ang unang-unang nag-lockdown talaga, number 1, si Taiwan. Kaya mababa ang rate ng infection sa Taiwan. And then, sumunod kayo dyan sa si Macau. So, tingnan mo sa US, hindi. Ayaw nangyari. Anong nangyari doon sa kanila? Oo. So, and then, kung ano man ang patakaran ng ating pamahalaan, sundin po natin yun. Don't create trouble. Huwag tayong manggulo, huwag tayong mag-away-away. We follow what the government says. Kasi yung mga sinasabi naman ng gobyerno ay galing yun sa mga eksperto. Tayong lahat, hindi tayo eksperto ha. Hindi tayo eksperto. Ang mga eksperto, anong sasabihin nila, sundin natin. Para yun sa kapakanan nating lahat. So I pray that all of us, God will bless all of us and keep us all safe. Yeah. Okay, Attorney, to your family, sa inyo lahat dyan, 14 nata kayo dyan, At saka sa iyo po, God bless you and then always keep safe. And maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa ating interview. Thank you, Attorney. Sige brother, ikaw din ha. Ingat ka rin dyan. You promise me, Joe. Promise me you will take good care. Kayong lahat dyan ha. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye-bye.